Nagpakita naman ng kahandaan at kabayanihan ng mga mamamayan sa Davao Oriental sa paghagupit ng Bagyong Pablo sa lugar. Narito ang ulat ni Eddie Arellano ng PTV Davao. Biglang dumating at bigla ring umalis ang Super Typhoon Pablo na nagdulot ng malaking pinsala sa lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa pinakahuling data sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 41 ang namatay, 3 sugatan, 1 ang nawawala at 5,737 ang apektado o nag-evacuate na mga pamilya. Ayon kay Police Senior Superintendent Romil M. Metran ng Davao Oriental Provincial Office na ang bilang nito ay pwede pang tumaas sa balik na ang komunikasyon sa buong lalawigan ngayong araw. Sa ngayon kasi walang serbisyo ang PLDT, Globe at limitado naman ang Smart at higit sa lahat blackout dito mula pa kahapon. Ngunit ayon sa kanya na dahil sa kahandaan ng mga ahensyang kinaukulan, mas mababa ang bilang na ito. Sa pamumuno ni Gobernador Cura Malanyaon, isinagawa ng mga municipal LGUs, kapulisan, army at volunteers ang forced evacuation bago pa man dumating ang super bagyo. Nagkaroon ng bayanihan dahil yung mga taong malapit sa seashore at saka sa mga riverbanks magkaroon ng warning, masabihan na kailangan na ng lumikas dahil nga papalapit na yung super typhoon. So, doon pa lang, wala pa yung bagyo, meron na tayong mga evacuation na nangyayari. Bayanihan naman ang pinamalas ng mga search, rescue, retrieval and relief operations team na pinangunahan ng 7 of 1st Brigade, 28 IB, 67 IB ng Philippine Army. Kahit na malaki ang pinsala sa kanilang kampo, tinupad pa rin ng 67 Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Krishnamurti Mortela na nakabase sa Baganga na unang tinamaan ng bagyo. Ang kanilang tungkulin na unahin ang mga mamamayan kaysa kanilang sarili. Sa ngayon, walang tulong na maparating sa mga bayan ng Baganga, Katiil at Buston dahil naputol ang tulay na nagdugtong sa Caraga at Baganga. Ngunit ayon kay Colonel Ray Leonardo Guerrero, makakarating ang ayuda sa tulong naman ng Philippine Navy na nagpapadala ng barko upang masakyan ng mga relief goods ngayong araw. Even yung headquarters ng 20 IV nasustain din ng nag-sustain din ng mga damage, pero tuloy-tuloy pa rin yun. In fact, bukas sisimulan na namin yung ating relief effort. May darating tayo mga helicopters galing sa Eastern Mindanao Command. Meron din tayo mga ships, mga sea vessels na tutulong sa atin sa distribution ng mga relief goods. Darating naman ngayong araw sina DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Soliman upang matingnan ang pinsala ng bagyo at magbigay na rin ng ayuda sa lalawigan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.